Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Paano ako naging isang barista, shift supervisor, assistant store manager, to store manager? Pero bago na ipagpatuloy, ako pala si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Please support my channel. Like, share, and subscribe. Ronnie Mutilla Vlogs. So, yun nga, since year 2005, ay nag-apply ako bilang isang barista sa isang agency sa Pilipinas. At ngayon nga, nagkaroon naman ako ng chance, opportunity na natanggap, even though na lack of knowledge ako sa paggawa ng different kinds of coffee at saka mga cold beverages. Sinishare ko lang tong karanasan ko na to, at least magkaroon kayo ng idea sa mga ka-OFW ko, mga kababayan natin sa Pilipinas na nag-a-apply ng mga trabaho na lack of knowledge kayo. Pero depende naman yan sa nature of work na applyan nyo. Katulad ko, nag-apply ako sa coffee shop. I can say na #1 coffee shop brand all over the world. Pero hindi ko masabi kung saan. Kasi I'm not in the right position. So, sinishare ko lang itong idea to, at least magkaroon ka ng idea. Yun nga, nung nagkaroon ako ng chance, opportunity, nagpapasalamat ako at natanggap ako sa aking kumpanya na to, and I'm be proud na isa ako sa mga empleyado ng kumpanya ko ngayon. So, yun nga, pagdating namin dito sa Kuwait, tulad ng sabi ko, since back 2005 ay nagkaroon naman kami ng proper step by step kung paano gumawa ng mga iba't ibang klase ng kape at mga cold beverages. Kasi sa isang kumpanya, meron na silang mga recipes. So, yun nga, pinag-aralan namin, gumawa kami ng mga iba't ibang klaseng kape hanggang sa natuto kami. Kasi marami kami ring mga batch noon. Sorry. Yung batch ko noon is around 50 plus, kung hindi ako magkakamali. So, yun nga, hanggang sa natuto kami, nag-start na kami magtrabaho. So, na-enjoy lang namin yung trabaho hanggang sa yung mga batch ko ay yung iba nag-resign na. Pero ako, dahil maganda naman yung kumpanya, nagtiyaga ako hanggang sa naabot ko yung posisyon ko na store manager na ngayon. Tulad ng sabi ko, nagsimula ako ng barista, shift supervisor, assistant store manager, hanggang sa kasalukuyan store manager. Kaya yung mga kababayan natin na nag-a-apply ng iba't ibang klaseng trabaho, pero sa tulad na sabi ko, depende yan sa nature of job na applyan nyo. Meron talaga yung trabaho na kailangan talaga ng ikaw ay isang titulado, kailangan ng mga board passers. So, huwag kayong matakot. Kasi pagdating nyo sa job site, ay meron namang proper yan. Kumbaga, tuturuan naman kayo ng step by step yan. Na paano, katulad ko, kung paano gumawa ng kape. So, sana, mga kababayan ko, mga nag-a-apply ng tulad ko sa mga coffee shop, kahit na wala kang experience, depende yan sa interview. Kasi pagdating nyo sa job site, lang sabi ko, ay tuturuan naman kayo niyan. Kasi in every company, meron silang sari-sariling mga recipe. And that will be confidential for every company, right? So, tuturuan kayo niyan bago kayo isasalang naman yan. Hindi naman kayo porket hinahire kayo, pagdating nyo sa job site, o sige, papakawalan na kayo. Hindi. I-briefing kayo yan, tuturuan kayo kung paano, kasi meron silang, every company meron silang guide, policies na kailangan sundin. So, tulad ng sabi ko, huwag kayong matakot. I-try nyo, try ng try. Kung magkaroon kayo ng opportunity, grab it. Kasi ang opportunity, minsan lang yan nangyayari sa atin. So, maraming salamat. At sa susunod, pag-uusapan natin yung mga iba't ibang klase. Kung kailangan bang maging matalino para maging
ma-promote ka sa trabaho. Yan, pag-uusapan natin yan. Tapos, sa ating part 2. Tapos, magkakaroon pa tayo ng part 3 hanggang sa mga i-share natin na idea. Yung, at naisip ko rin, yung discuss natin, i-share ko lang yung mga karanasan ko. Skills can be learned, but attitude cannot. So, again, maraming salamat. Again, ako pala si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Pasupport naman ang channel ko. Like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod kong videos. Have a nice and great day to all of you.